Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Nandito po tayo sa ating taniman ng paminta upang tignan natin kung ano ang kanyang forma. So matagal na tayo hindi nakabisita sa ating taniman na paminta. At itong paminta na to magdalawang taon na to. Pero ganito pa ang kanyang forma. So may kaunting bunga naman siya. Ito. Hindi ko masyadong naalagaan itong paminta natin kasi talagang sobrang busy at marami tayong ginagawa, kaya ito lang ang kanyang forma sa almost 2 years. Before matapos ang ating video, huwag kayong mag-skip at tatapusin nyo ang ating video na to kasi maganda to sa magpaplano ng magtanim ng paminta. Ang paminta ay hindi masyadong malaki ang expenses kasi kusa lang siyang tumubo sa ating tinanim na punong ito. Ito yung tawag sa amin na to ay gamay-gamay na kahoy. Ito ang kakapitan ng ating itinanim na paminta. So talagang maganda naman siya kahit wala siyang synthetic fertilizer, wala siyang abono. Nilagyan ko lang siya ng mga nilinis kong mga damo dito sa puno para magbigay ng sustansya ng ating tinanim na paminta. Kaya maganda talaga ang paminta kasi sobrang mahal to at demand sa merkado. Talagang nasa inyo na ang pagtatanim. Sipag at tiyaga lang kasi ang paminta ay hindi masyadong malaking gastos. So nagsimula na siyang nagsanga. Ganito, may bago ng dahon kahit wala siyang abono. So ganito kagandahan ang paminta kasi tuloy-tuloy lang siyang magbunga. So lahat ng punong ito, itong nakikita nyo, mayroon na tong mga paminta, pero yung iba namamatay, kaya nagtanim tayo ulit tulad nito. Bago na tong tanim mga ka-farmers ito kasi nung una namamatay kasi hindi natin na diligan ng tubig sa sobrang init. Hindi na kayanan ng ating paminta kasi maliit pa, need pa ng dilig ng tubig. So maganda talaga ang paminta mga ka-farmers kasi kahit matagal nating hihintayin ang kanyang pagbunga, pero matagal din siyang mamatay. Mga almost 50 years. So pataas pa kung maganda lang yung lupa ng ating pagtataniman. So kapag magtatanim kayo ng paminta, no need na yung concrete. So need lang yung manrikakaw or ganito na kahoy. Ganito. Itong kahoy na to ang gusto niyang gapangan. So itong puno na tong paminta mayroon ng nagbulaklak. Tingnan nyo mga ka-farmers. Nagsimula na siyang
bulaklak. Pero yung iba nahuli kasi namamatay yung ibang paminta, kaya nagtanim ako ulit. So ganito na ang kanyang forma, mga ka-farmers. Talagang ganito ang resulta pag hindi natin maalagaan ng ilang buwan lang, kasi sobrang busy. Kaya ganito. So nagsimula na siyang magbunga, mga ka-farmers. Almost 2 years pa lang tong simula ng pagtatanim. So maganda talaga yung paminta para sa akin. So kahit mandaming damo, pero nasa ibaba naman yung mga damo, hindi maapektuhan ang ating tanim na paminta. So ganito lang, mga ka-farmers. So nandun pa sa ibaba ating ibang itinanim. So gaya nito, mga ka-farmers, to bago naman to, kasi ang itinanim ko dito namatay. Pero okay lang yan, kasi dami ko namang pang reserve na bagging na paminta para palitan yung na mamatay. So ganito lang, mga ka-farmers, maghintay lang tayo ng ilang taon at bigyan na natin ng oras at panahon para yung itinanim natin hindi masayang. Almost 40 na puno to, mga ka-farmers, ang ating paminta na itinanim. Kaya 40 na puno nitong kahoy na to. Sa susunod na mga araw, bigyan natin ng oras para ang kanyang tubo maganda. So ito ang pinakamalaki nating itinanim. So nagbunga na siya, mga ka-farmers. May bunga na siya. Kahit hindi natin naalagaan, kusa siyang nagbulaklak kahit walang binigay na synthetic fertilizer. So ito lang ating video ngayon, mga ka-farmers, about paminta farming. Thank you po sa lahat ng ating nagsuporta sa ating channel, sa ating mga viewers, at ang bagong nag-subscribe sa atin. So huwag kayong mag-alala, kasi ngayong darating na Sunday, shout out po kayo sa aking video na gagawin ngayong Sunday. So mag-upload ako ng ibang video para naman ma-shout out po kayo. Every Sunday lang po ako mag-shout out sa ating mga bagong subscribers, para naman masaya kayo sa ating pag-mention ng inyong mga channel. So thank you and God bless.